Ito yung gawa ng dito, no? Formulated na po. Formulated na ito. May component ito na trichantera, Okay. azola, tsaka corn. Trichantera. Yan. Okay. Fermented na ito. Wow. So, ito yung pinopromote din natin sa community. Okay? So, pero ang corn bran is very distinct na nandyan pa rin, no? Si corn. Kasi, malaki ang tulong ni corn doon sa nutritional requirement ni native chicken. Kailangan niya yung, lalo na itong mga growers natin at saka ready to lay eggs. So, ito, depende sa edad at saka sa klase ng stage ng ating manok. No? May tatlo kaming in-identify, yung harden, ito yung 45 to 60 day old, yung hardened chicks. Normally, ito yung aming talagang siniship out doon sa aming dispersal projects. Yung fields ang gagaling talaga sa inyo. Yung ano lang, yung formulated. Sila na ang hanap ng mga materials. Okay? So, yung mga growers natin, ito na, nasa 4 months old na ito, mahigit. So, iba na naman yung pagkain niya. Yeah, formulated. Ganito pa rin, pero iba yung component para ma-address yung kanyang nutritional requirement. Lalo na si RTL. Ito yung mga 6 months up. Mangingitlog na. Kailangan niya ng high protein diet. Iba na naman. Ito si, kanina na-mention ko si Azola. Ito si Azola. Freshly, ito nagpo-produce din ito. May dalawang pan doon sa baba. So, ito yung hinahalo din dito. Ito yung fresh, kasama si trichantera, si corn, at ibang mga vegetable trimmings kasama pa. Yan, ipiperment ng 2 weeks. Yan. Kaya, doon sa farm, si farmer, kasama ang training. Dok, libre yun. Yung technology, lahat ng pagkain ay formulated. Or pwede silang magpakain ng diretsong ganito? Pwede. Ito, gamit. Ihang lang yan. Ibang practice. Inahang lang nila yan. Ibang practice. Pero, kahit ganon din, hindi din ma-meet. Ito yung findings nila Dr. Nilo sa team. Hindi na ma-meet yung nutritional requirement. Ang sa atin, bakit ginagawa ito? Kasi ito formulated base doon sa requirement para ni manok. Para makuha niya talaga yung need niya at that particular age niya. Yes, exactly. So, ito yon. So, may mga farm kaya 100% commercial. Pero ito naman yung large scale. May isang partner tayo sa Pagadian, which I think tomorrow mapuntahan natin or following day. Ito, lalo na sa mga RTLs kasi pang itlog. Kailangan niya pure commercial. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Pero tayo nagpo-promote sa ating mga farmer cooperators, ating mga partners, pwede mixed feeding, wag yung pure commercial, patay ang ating negosyo. Napakamahal ng ating commercial. Pure commercial, Doc, anong mangyayari? Lugi tayo. Lugi. Pag ang system natin sa breeding nasa 20 hen level, yan, findings namin yon. Dapat akyat tayo ng 50-60 hen level, of which mag-increase na yung land area mo din at saka capitalization kasi magdagdag ka ng mga housing, magdagdag ka ng units for your brooder, units for your hatchery, units kasi malakihan na. So kung around 20 hens more or less parang nag-aaral ka. Pero kung gusto mong business, at least malakihan 50, na. 50 hens. Oo, 50 and hens. above.
Kaya may kasama yung ating orientation, seminar, training sa ating mga farming household. Kasi hindi din biro yung investment sa native chicken. Yung first year yan. Oo. Kailan sila kikita, Doc? After a year, nakikita na natin yung magandang return on expense. So yan pa rin ating return on expense. Pwede kasi i-count natin yung mag-break even siya after a year? No, sa atin sa 20 hen mag-break even siya at 3.5 years. Pag 20? Yes, 20 pag hen. 50, Doc? Atras unti. Bababa siya konti. Kasi mas marami sila. Kasi na-compute natin. Kaya kasi yung ating unang hindi pa kasi ito talaga na-commercialize. Okay. Hindi pa ito na-commercialize. Actually, may mga study pa kami. Kasama si Dr. Nilo. Si Dr. Nilo ang lead researcher dyan. Kasi 100% namin yung component at saka content ng ating bawat feed material to address a specific age group ng Sampi Native Chicken. Yes. Na-mention kanina yung grower, iba yung pangangailangan. Yeah. Harden, iba din yung pangangailangan. Yung ready to lay egg, yung iba din yung pangangailangan. So Dr. Nilo is through R&D ngayon, funded pa rin ng Picard? By Picard. Okay. Ngayon, ongoing yung study na hopefully matapos ito, and then ito na din nating pangtulong sa ating mga farming communities. So, Doc Rico, at present, yung mga adopter natin ay talagang mixed feeding. Mixed feeding tayo. Sila. Mixed feeding. Oo. Pero ini-encourage nyo na rin na talagang perfect sana nila yung tatlong klaseng feeds. Yes. Para kompleto yung nutrient requirements nila. Yeah. At saka yung ito findings din namin dito with Dr. Nilo. Ang native chicken natin iba sa broiler. Diba? Iba yung genetically iba talaga yung broiler is designed to produce its body mass in less than a month, nasa 1.2 kilograms in 30 days. Ngayon nga dito nasa 25, 28 days lang sa Zamboanga City. Pero si native genetically iba siya, no? Yes. Iba talaga yung niya. Kahit anong gawin natin, kahit mag-commercial pa tayo, doon pa rin tayo sa 1.2 in 4.5 months old. Ganun pa rin talaga. So you cannot 3 months mo lalo na parang wala pa tayong output na ganun. Native is native, broiler is broiler. Yeah. So wala pa tayong feed then available sa market intended or suitable for native chicken. Wala tayo ganun. Kung ito ma-perfect natin, possible, very possible. Very optimistic tayo. Very positive kami doon kasi ginagawa na. Naumpisa na. So ito nga binibigay na natin sa manok and we can expect positive outcomes, results sa atin. So ito nga, hawak natin kanina yung manok. Matataba na. Ito yung ating gamit. Bali, lalabas yung findings na Doc Nilo is validation yon sa ating ginagawa. And then to commercialize din yung three types of feeds later on. Fermented na siya. Yeah. Doc, you mentioned fermented. Why fermented? Ito lang yung paraan yung ating mga component such as this na paano ba ito i-describe? Kasi may tinatawag kami na parang denaturation, kailangan niya paano ba ito? Parang ma-silage ganyan? Hindi naman. Hindi naman. Kasi ito pag ganito fresh. Para mas readily available. Yes, yun. Readily available yung nutrients. Hindi ko maano kanina, yun. Okay. Yun lang yung kaya kailangan i-ferment. Yes, i-ferment siya. Para yung mga nutrients available sa ating fresh materials, ito azolla and tricanthera. Mabilis i-absorb chicken. Yes, yun. Yun lang yun. Thank you, Ma'am Tess. Hindi ko maano. Ito kasi mga animal physiologists at yung mga animal breeders. So, salamat sa Yun lang po yun, ferment. So, ito din nakikita natin sa farm level, ang future ng ating feed industry. Oo, kasi kung crack corn, mahal. Corn bran, mahal din. No? Kaya, ang farm natin na
target, may mga areas na makapagtanim din sila ng tricanthera, mais, maka-establish ng ilang ponds for azolla. So, Doc, yung mga adapters ninyo, so dahil sa technology ninyo, no, mayroon kayong tatlong klase ng feeds, fermented, i-encourage them na magtanim, 'di ba? Even corn. Kumusta? Wala silang problema sa raw materials nila? sa aming ngayon, mga identified, wala. So Kasi sinusunod nila talaga. Yes, kasi una, yun nga, kasama ang orientation, training, seminar, bago i-release yung ating pero may mga panahon, wala si corn, El Nino. 'Di ba? Yung mga ganyan eh. After harvest ng first season, wala na din si corn. Iba yung ipapalit ni farmers sa upland areas. Okay. Kaya may mga approach na pwedeng mag-mass buying, 'di ba? In volume, pwedeng ganong approach. Para stock niya. Yeah, i-stock niya, no? Basta dry lang yung si corn grain, walang problema, and then i-mill na lang niya later on to crack corn. Pero ito is very easy to produce. Ito talaga in-encourage namin to plant. Hindi pwedeng walang tricanthera sa farm at saka walang azolla, kahit isang fan na maliit na makapag-produce si azolla. Gaano kaliit yung pan, sir? At least, more or less. Para doon sa 20 to 50 hens. Sa may population. mga, yung previous trial namin, nagkaroon kami ng 1 meter to 5 meters in length. Maliit Yun yung, lang. 5 maliit meters lang lang. kasi 5 ano manageable. lang yan? Pero 10 ganon. Okay. Oh, 5 pwedeng ganon. Ilan yun? 20? 5 50. times, mga 50. 50 square meters. Tapos daily ka na makapag-harvest. Walang katapusan na yun. Walang Tuloy-tuloy katapusan na yun. yan. Kasi tuloy, makapag 3 ponds ngayon, kinabukasan kasi For the 50 hens yan, Doc. Yes, for the 50. Kayang-kaya na. Ito naman, gaano kadaming ganito naman ang tanim niya? Ito in-encourage namin, nasa kahit 500 square meters. Basta yan, and above. Meron na tayo. Kasi cuttings ka Kasi naman, cuttings lang cutting. ito. Ito, na yan, permanent crops man yan. Yeah. Unless bunutin natin. So, kita mo ang dahon. Kalaki. And we encourage yung mga may farms, close sila dun sa mga vegetable stalls. Okay. Vegetable trimmings, isang component din. Pwede Pwedeng i-ferment. So, anything Pero na... may yan, paano niya pipiliin na baka mamaya pangit na trimmings yung makuha niya? Hindi, sa mga vegetable stalls, yung mga leftovers, yung mga tinatanggal, pwede. Feed material namin dito noon yun, sa part ng aming naging trials dito. So, pwede siya. So, yung mga close sa market, yung mga maraming So, maganda din na may mga vegetable area si farmer. So, maganda kung siya may tanim mismo. Yes. Lalo na itong lipi. So, we encourage pechay, lipi. Malunggay is one. Napakagandang component si malunggay. So, yun. Kaya, kasama yung pagtanim doon sa farm para ma-reduce natin yung cost doon sa feed. Yun. So, pagsamahin natin, you have a good management in breeding, good management sa housing, may kasama pa doon sa pest disease na maganda yung management din natin, plus si feed. Yan. Okay. Doc, i-expound lang natin yung pests and diseases. Meron ba? Meron? For native chicken? Meron. Kahit sa sampen chicken natin, mga sipon-sipon. Okay. Kasama yan. Yung mga common. Okay. Sipon. Paano kinukure yan, Doc? May isa kaming farm monitor. Yung mga herbal, sili is one, kasama doon sa mayana, oregano. Oregano. Yeah, lang, kasama doon sa tubig. Hindi na pinapakain, tubig lang. Pero kung malakihan, dito sa labas yung ating stocks from dito, ito fully immunized. One time lang. Kailangan. Kasi one time. Sa breeding to. One time. One time immunization. But for the adopters, hindi yan. In-encourage din namin yun. In-encourage talaga namin yun. Okay. Kahit one lang. So, in-encourage din natin. Para ma-protect yung herd. Yes. Okay. Hindi natin yung avian, hindi natin malaman kailan atake, kailan siya mag-spread out. Lalo na itong mga farms na may mga fowl, fighting cocks. Okay. Hindi natin maiwasan itong mga farms without informing our farmers na may sampen native chicken na
mag-immunize. Okay. Oo. So, bibigla, kakalat yung, di ba? Yung virus. So, yung ating na hindi na-immunize, wala. Sila tatamaan. Tamaan talaga. So, kahit one, may ino-order kami sa Department of Agriculture Region 7. Oo. Doon, ewan ko kung patuloy pa yung kanilang production, pero doon kami kumukuha. Ano yun, Lifetime ito. Isang NCD vaccine. Adjuvanted vaccine. Oo, NCD lang yun. One-time shot na yun, wala na. Okay na tayo doon. So aside from vaccination, any other important na kailangan gawin doon sa Nutrition lang. Nutrition lang talaga ng manok. It's a very good component. Sound management, basta ipapalo lang nila yung kasi ito, in-implement namin yung biosecurity. Talaga matindi yung, may isang farm, bukas puntahan natin yon. Yun, na-orienta namin sa biosecurity and biosafety issue. Oh, biosecurity is a big thing. Yeah. Is a serious thing to do in the farm. Any farm. Swine man o goat, lalo na ito sa Sampin Chicken. Sabi nga nila, ito na talaga yung biosecurity, ito na yung bagong cultural management. Yes. Ito, bawal dito papasok sino-sino. Oo. Bawal. Kami lang nakapasok. Bawal. Kahit mga students, yan ha. Itong dalawa ang magbe-brief, may mga alcohol yan, may mga ibang papagawa para makapasok dito. Sige. So ito, biosecurity is really one component measure and strictly to be followed sa farm. Okay. So, ayan, kompleto yung team. Okay, Doc, well explained po yung Sampin Chicken. Yeah. Yung mga na-mention nyo kanina, marami na nagkaka-interest. Yes. Paano yung mga gusto? Kung yung may interested to adopt the technology, may mga process kami na sinusunod. Okay. Pero yung yung ma-identify na natin as partners sa industry, ito si Wimsu Breeding Station, ready naman makapagbigay. Either pwede siya ibenta doon sa LGU, kasi LGU minsan ang naglalabi dito, and it's their fund. So, or i-charge namin sa project. Ito yung mga community na walang way to get or access to get good breeds ng ating native chicken. Ito yung talagang aming isi-serve. Ito yung primary communities na target beneficiaries ng ating technology. Yung mabigyan na ng stocks, may monitoring kami yan. Yung periodic monitoring. Oo, para matingnan yung sinusunod yung practices ng protocol na develop sa station, or may mga innovations ginagawa doon sa farm pero pasok pa rin doon sa ating protocol. So ito yung mga activities sa field, kasi from us sa station sa field ibang story kasi iba-iba yung mga field conditions. Okay? So, yun yung aming commitment. No? Commitment ni College of Agriculture, Western Mindanao State University sa aming mga partner cooperators. Okay. Ma'am, paano kayo makakontak? May Facebook. Okay. Meron pong page Sampin Native Chicken. I-search lang nila. Pwede naman cellphone number, direct contact, or just contact po sa Wimsu College of Agriculture. We have our dean, and eventually siya po yung tumatawag sa amin to instruct whatever is to be done. Pwede yung i-share yung number, Doc? Yeah, ang CP number ko 0917-321-8461, or sulat sila, address to our president, Dr. Maria Carla A. Ochotorena. That's her full name. And she is our university president. Sulat lang, and right away ma-address natin yung whatever concerns on Sampin Native Chicken.
Doc Sinan, kamusta po? Sir, ito po, kalalaya ko lang po. Nanggaling po ako doon sa kabila, sa kulungan. Opo. Napalaya naman. Opo. Tungkol dito sa Sampe Native Yes, sir. Chicken, Apa. ulitin ko lang, kami nagpapasalamat sa inyo dahil sa opportunity na binibigay nyo sa amin para ma-promote pa natin yung native chicken. Although kanina, binanggit ni Doc Rico na the acquisition of the Sampe Native Chickens can be through the LGU. Pero ang tinitingnan po talaga natin ito, sir, at the end na magagamit po yung ating native genetic resource na native chicken in building business enterprises. Yung binanggit ni Doc Rico kanina, sa panimula yun. Pero oras na mahanapan na ng ating mga adapters ng opportunity to build businesses out of the Sampen Native Chicken, ipapaubayan na po natin yan sa mga private entrepreneurs. Yung pagpaparami at pagdidistribute para magiging sustainable ang supply ng ating Sampen Native Chicken. Siguro nabanggit na rin nila kanina sa inyo, yung promotion kasi natin sa ating Sampen, sa ating native chickens in the Philippines, kasi medyo marami-rami ang meron tayo. Itatahi po natin or i-anchor po natin doon sa ethnic delicacies ng mga regions kung saan sila matatagpuan. Kung katulad doon sa Darag, the Ilonggo delicacies ang primary gamit ng Darag. For the Sampen, the Zamboanga delicacies naman din po ang pinopromote natin dito. And sana po ay mabigyan tayo ng opportunity ngayon. Nakita ko si Ma'am Gladys na matikman din natin yung kanilang ethnic delicacy made out of native chicken, yung ating chicken pianggang. At I know there are several other dishes na ginagawa or niluluto dito sa Zamboanga Peninsula area na ang primary ingredient ay yung ating Sampen Native Chicken. So, yun. Commercialization, sustainable production ang end goal natin dito sa ating initiatives na ito. And of course, Doc Tess. Kung may iba po kayong technical assistance na kailangan, pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin sa Livestock Research Division of DOST Picard, Los Baños, Laguna. Ayan. So lahat po ng contact details po ng Picard, basahan nyo lang yung video description, makikita nyo po dyan. Thank you po. Thank you. Doc. Salamat. Salamat po. Salamat. Ma'am. Up next, doon tayo sa pagkain. Ma'am, pakilala ka po muna. Hi. Good morning po. Ako po si Gladys Pagal, faculty po ng Department of Food Technology. And kami po yung last component ng NICER project ng Native Chicken R&D Center na funded po ng Department of Science and Technology. Which is nagiging from chicken, nagiging pagkain. So kami po yung product development, promotions and marketing. So since nakikita po natin na talagang popular na po si Sampen Native Chicken, so yung sustainability aspect. So ito po yung in-prepare namin para isa ito sa mga way na para masustain natin ang ating industry ng native chicken. Okay, ma'am. Pakita natin, ma'am. Ito po yung pianggang. Dalawa po ang ginawa namin. Nakabote po. Ano ibig sabihin ng pianggang? Pianggang po is an indigenous food ng Tausug tribe. Tausug. Tausug, opo. Kaya etong pong pianggang, siniserve lang siya during special occasions. Pag may birthday, weddings. Dahil medyo napakakomplikado po ng kanyang procedure. Kasi gumagamit po sila ng charred coconut, yung sinunog po na coconut, yung niyog. Kaya ano siya? Doon pa lang sa process, medyo komplikado na. Kasi magpapasunog ka pa. Plus, yung mga ingredients naman ay nakikita naman, available naman siya. So, ang lasa nito, smoky? Siya, sir, since meron siyang niyog, so
medyo creamy na, paano ba namin ma-describe? Masarap po ang common nilang description. Okay, masarap. Kasi opo, pag familiar po talaga sa Pyongyang. So, sabi mo, ma'am, dalawang klase? Opo, yung isa po frozen. Ang una po namin ginawa is bote. Okay. Since para tumagal. So, based on studies po ng accelerated shelf life testing natin, umabot po siya ng 6 months. Ito. But because change po namin yung packaging dahil nung nagustuhan nila yung Pyanggang, gusto nilang magdala sa other countries, countries or kahit sa Manila. Medyo mabigat siya. Tapos medyo rin yung fragile din yung glass. Okay. Kaya kami, napunta dito. sinuggest sa amin na wala po kaming sample pero pero nakapack po siya. naka-pouch. Parang ganito rin po siya, pouch. Ready to eat. Ito naman po, ready to eat. So, anytime, pwede lang po kainin. Pero yung frozen po, ipapainitin po talaga. Pero luto na rin yung frozen? Luto na rin po, opo. Ayan. So, yun din naman, 5 to 6 months din ang kanyang shelf life. Pero, tatagal pa yan, pero depende po sa kung efficient po ang ating freezer. Ayan. Opo. Ayan, ma'am. So, madami ng sikat na to. Marami na Opo, kayong... pag sinabing Pyanggang talagang hinahanap-hanap dahil siguro ang mga kasi dito sa Mindanao mahilig sa maanghang. Yun yung kanyang feature, medyo maanghang po talaga si Pyanggang. So parang Bakit the po more siya green? anghar, the Anong better. meron sa kanya? Actually po pag sinulog po natin yung niyog, kapag ginigisa po siya, nagkakaroon po siya ng green substance na yun po talaga yung nagbibigay ng lasa. And based on sa nutrient evaluation natin, siya, walang cholesterol, as in 0. May konting fat, 6 grams, negligible, wala siyang percentage sa ating recommended energy nutrient intake. Pero mataas po ang kanyang protein. 40% ng requirement ng individual, kaya po ma-provide nitong So, good for 2 po ito. Good 2 for serving. So, ibig sabihin na hindi pwedeng isang tao lang kakain. Dalawa po. Sharing po. Sharing. Opo. Pero mamaya, titikman nyo, sir, doon. Okay. Meron kami open, naka-ready na po dito sa loob. Kung gusto nyo. Meron din kami ibang product. Okay, Actually, other products is the meat floss. Okay. Ito po yung ating, ginawa, di ba sikat po yung meat floss as toppings. So, ito rin yung mga preserved products. Kasi, kung culinary po, hindi po natin ang pinaka-aim po ng department talaga is makaproduce ng product na mapreserve siya for a longer period of time. Kaya po yung meat floss, pwede po siyang topping sa bread or sa ulam. And then meron kami yema. May yema, yung egg yema. Egg to. Opo, yung egg yema. Basically, ang yema po, wala po talaga siyang nutrients kasi high in sugar. But nung nilagyan po namin ng egg, nagkaroon siya ng protein content. So, pag kumain ka na ng yema, meron na po siyang corresponding protein na maibibigay sa ating katawan. Kasi hindi lang po tayo nagpa-process for the purpose na may pagkain, but we need also to look into the nutrient aspect po or requirements ng mga tao po. Okay. So, yun. Sige, ma'am. So, kainan na ba? tignan na natin. Tikman. Pwede po. Dito po. Okay, pasok po tayo. Pasok. Ma'am, Pyanggang, Dok. Dito. Ayan. Opo. Ay, nagluto ng tinola po? Ito po yung tinola, ito rin po yung Pyanggang. Ito po ang Pyanggang? Opo. So, pwede po tayo mag-test. Dami. Tapos tinola. Yes, tinola. Tinolang sampen. Dok, anong mas masarap? Sampen, darag? That's one of the questions that I wouldn't dare answer. If we're talking of Pyanggang, well, syempre masarap yung Sampen, yes. Pero kung tinuom at saka binakol, yung Binakol, pinag-uusapan natin, Si masarap yung Masarap sarap. ang darag. Okay. Depende yun sa, may kasi siya may cultural Connotation. may cultural dimension yan. Yan. Apo. Siguro, kain or mayroon pa po kayong tanong na... Mamaya po pag tinitikman na natin. Sir, mauna na po muna kayo Ay, kasi bakit daw? uobserbahan muna namin kung ayos lang yung kalusugan. Kain tayo ng Pyanggang.
Dok. Oo, Ano papa-IP na namin. Sinusunog nila yung coconut. Chicken na ano siya, yung masarap yung pagkain ng ano ng yung tribe po. Yung Tausug. Tausug. Opo. Marami silang mga ano sir, kaya nga namin pinili din yung pianggang dahil sa kanyang process, unti-unti na siyang nawawala. So parang although may nagbebenta, pero hindi gumagamit sila ng mga broiler, pero iba pa rin. Meron nga yung ulama mismo talagang nasarapan siya. Green na linalagay nila, ma'am. Yun na po yun, sir, sa sa pagluto na po nung niyog, pag sinasama na po siya sa manok. Parang yan actually ang nagbibigay ng sarap. Kakaiba. Kaya sir, parang ano ang panlasa ninyo dyan? Kasi sabi ng iba, parang pareho daw nung may gata nung ibang lugar. Hindi, pero masarap. Iba talaga siya, sir. And at least na na rin natin sa mga young Muslims na nandyan pa rin yung pagkain na pianggang. So, upo po kayo. Upo po kayo, sir. Ma'am, kayo po. Okay na po. Yung sa restaurant kasi nila, process agad eh. So sabi niya, ko ma'am, ba't gusto niyong adapt? Kasi daw yung matagal masira. So parang it's the process din yung gusto nila, na parang interested pa nga sila na Sabi ko, sir, 5 to 6 months lang yan. Dapat 1 year. So parang may plano yata itong i-export. Opo. Matagal na. Not bad. Rather than cooking it the usual, 1 to 2 days, wala na po yung masisira na po yung product. So, hindi naman siguro sila, I'm sure. Pinagluto ba tayo ng ganito sa Basilan? Sa Tausug, tribe ang Basilan, may Tausug din Pumunta ata. kami sa Marang-Marang Village. Hindi ako masyado doon, sir, sa Basilan talaga. Pang lang talaga ito pang wedding, Kaya parang hindi ka makakano dyan. Although may mga restaurants na nagsiserve. O kaya pang binyag, yung may pang birthday, yung special occasions talaga. Special occasion talaga. Masarap, sir. Diba? Tinanong niya ako kung anong lasa, parang hindi ko na nasagot ng may distinct taste kasi siya na hindi mo mahanap sa ibang pagkain. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.